Mga kadoy, so ang istorya natin ngayon ay tungkol sa isang ina na hindi kayang tiisin ang anak. Ako po si Kuya Nek. At ang kwentong to ay tungkol sa isang ina na hindi marunong sumuko at dahil totoo to, hindi kayang tiisin ng isang ina na makita ang anak niyang malungkot at nangangailangan. Tawagin natin sa pangalang Aling Rosa ay isang ina na hindi pinalad sa marangyang buhay. Pero mayaman naman sa tiyaga at pagmamahal. Sa umaga, siya ay naglalabada mula madaling araw hanggang tanghali. Kusot dito, kusot doon, kahit namamagana ang mga kamay, tuloy pa rin. Sa hapon naman, pumupunta siya sa tabi ng dagat. Magayos ng lambat, maglilinis ng huli. Minsan maglalako kahit tirik ang araw o malamig ang hangin ng gabi. Lahat yan ginagawa niya para sa anak niyang si David. Si David ay tahimik na bata. Hindi humihingi, hindi nagrereklamo, pero ramdam ng isang ina na kahit hindi magsasalita ang anak, napapansin ni Aling Rosa kapag tahimik si David, kapag maikli ang sagot, kapag pilit ang ngiti. Isang gabi, nadatnan niya si Dave na nakaupo lang sa gilid ng kama na nakayuko. Anak, may problema ka ba? Mahina niyang tanong. Wala po, Nay, sagot ni David. Pero alam niyang nagsisinungaling siya dahil kapag ang anak ay nagsasabing okay lang, doon nagsisimula ang tunay na sakit. Kinabukasan, wala nang baon si David. May kailangan sa paralan, may bayarin. Hindi nagtanong si Aling Rosa, hindi na siya umimik. Mas maaga siyang gumising, mas mabigat ang kinusot sa labada, at nanginginig na ang mga tuhod. Pag-uwi niya, tinapay at kape lang ang hapunan niya. Pero sinigurado niyang busog si David dahil para sa isang ina, mas mahalaga ang ngiti ng anak kesa sa sariling sikmura. Isang araw, umuwi si David ng mas maaga. Naabutan niyang sugatan ang kamay ng ina. May hiwa sa darili, may pasa sa braso, pagod na pagod. Nay, bakit di ka nagpapahinga? Ang sabi ng anak. Naiyak niya ang tanong. Ngumiti si Aling Rosa kahit nangingilig ang luha. Anak, hindi ko kayang makita kang malungkot. Mas masakit sa akin yon kesa pagod ako. Doon napaiyak si David. Doon niya naiintindihan na habang siya ay nahihirapan, mas doble pala ang sakripisyo ng kanyang ina. Ang ina, kahit mapagod, kahit magutom, kahit masaktan, hindi iwan ang anak. Hindi lahat ng bayani may titulo. Ang iba, may kusot na kamay at amoy dagat na damit. Kung may isang taong hindi kayang tiisin ang paghihirap mo, iyan ang iyong ina. Kaya habang nandyan pa siya, yakapin mo, pasalamatan mo. Iparamdam mo ang pagmamahal dahil ang ina naglalabada, nagpapakaisda at inuubos ang sarili para lang mabuo ang anak. Ako si Kuya Nek at ito ang kwento ng isang ina na hindi kayang tiisin ang lungkot at pangangailangan ng anak. Kung nakarelate ka, ibahagi mo ang kwento mong ito at dahil ang pagmamahal ng ina walang kapantay. Salamat sa panood at like, share at subscribe para sa mas marami pang kwento na buhay at pag-ibig.